Nagingit-ngit pa rin si Maya kinabukasan. Tulad ni Pen, antipatiko at mayabang din ang pinsan nitong pinakalala ni Millie sa kanya. Noong sinabi niyang hindi siya interesadong makita ang kotse nito at wala siyang pakialam kung itong una nagkaroon ng touchscreen phone sa barkada nito, iniwan siya nitong mag-isa na nakaupo sa sofa. Kung sana hindi na lang siya humiwalay kay DJ. Napilitan na lang siyang maupo sa tabi ni Millie at nagmukmok. Buti na lang at si DJ din ang pinag-uusapan ng mga ito. Nalaman niya mula sa usapan ng mga ito na ito ang magmamana ng business ng mga Villablanca na malaking pangalan para sa real estate world. Sila ang may-ari ng ilan sa malalaking properties sa Libis, Ortigas at Taguig, kung saan nakatayong ilang mga bagong commercial at residential buildings. 26 years old pa lamang ito at kumukuha ng MBA para sa manager sa Graduate School of Business ng Ateneo para mas mapabuti ang pagpapatakbo ng kumpanya kapag dumating ang panahong na ilipat na ng ama nito sa pangalan nito ang kumpanya. Nasa ibang bansa ang mga magulang ni DJ at ito lang mag-isa ang nasa Maynila, lalo pa at sa Palawan tutuloy si Marlon. At ang pinaka-importante, wala itong girlfriend sa kasalukuyan. #single. But is he ready to mingle? Bumuntong hininga si Maya habang pinag-aaralan ang layout ng bagong issue ng magazine na ilalabas nila sa isang buwan. As if naman mapapansin siya ng binata. Isa pa, hindi ba isa sa mga rules niya sa sarili ang hindi makikipag-date sa mayayaman? Mukhang lately, nakakalimutan niya yon. Iba kasi ang trip ng mga mayayaman. Sa ibang lugar nila gustong pumunta, iba ang hilig nilang gawin. At kung titingnan lang ang party no nakaraang gabi, baka hindi siya mag-enjoy na kasama nito. Nag-enjoy ka naman kagabi ah. Sabat ng kanyang isip. Masaya ka pa nung kasama mo siya. Ate, tawag na nakababata niyang kapatid na si Josa mula sa pinto. Hindi sa unang pagkakataon naisip ni Maya, buti pa ito, ang pinangalan ng Josa, at bakit hindi siya? Bagay na bagay kasi nito ang pangalan. Phone daw, sabi ni kuya. Sino daw? Tanong niya nung tumayo mula sa kama. Nagkibit balikat ito. Hindi sinabi pero pusta ko lalaki yung tumatawag sa'yo. Nakakulot kasi ang noo ni kuya eh. Sabi nito bago tumawa ng malakas. Lalaki? Wala namang tatawag na lalaki sa kanya dahil ang mga kilala niya alam ang cell number niya. Dahil sikat nga si Datu na mahilig mang phone interview ng lalaking tumatawag sa mga kapatid nito. Bihira silang magbigay ng phone number sa mga nanghihingi dito lalo na nga kapag lalaki. Sabay silang bumaba ng Diyosa. Kinuha niya ang telepono mula sa kamay ng nakasimangot nilang kuya. Siniko niya ito at nang lumayo si Datu, saka lamang niya sinagot ang tawag. Hello? Hi Maya? Nabosesan kaagad niya ang lalaki na kausap sa poolside. DJ? Paano mo nakuha ang number ko? Narinig niya ang magkahalong amusement at pagkainis sa tinig nito. Gusto mo talagang malaman? It's complicated. Una, tinanong ko kay Marlon kung alam niya ba ang number mo. At nung hindi niya alam, ipinatanong ko kay Millie. Ayaw ibigay sa kanya ng kaibigan mo hanggang sa hindi niya nakukuha yung number ko. Nung binigay na ni Millie yung number mo kay Marlon, ayaw naman ibigay ng gunggong na yun sa akin hanggat di ko pinapangako na ako magbabayad ng pamasahe nila ng girlfriend of the month niya papuntang Palawan. So para makuha ko ang landline mo at makausap lang ng kuya mo, gagastos ako ng limpak-limpak at makikipag-textmate sa best friend mo. You feel sorry for me? Hindi niya napigilan na mapahagikik. Lihim na rin siyang na-flatter dahil pinaghirapan nito ang pagkuha sa number niya. Effort kung effort. Bakit kasi hindi mo na lang hiningi sa akin kagabi? Binigay ko sana sa yung cellphone number ko para di mo na nakausap pa si kuya. Narinig niya ang buntong hininga ng binata mula sa kabilang linya. Hihingin ko sana, kaya lang nung nagkalakas ako ng loob, nakaalis ka naman na. Sorry, sabi niya pero hindi talaga siya feeling sorry. So, ngayong alam mo ng number ko, anong sasabihin mo? Aayain sana kitang lumabas? Tugon nitong parang nag-aalinlangan. Nabigla siya. What? Why? May ilang segundo rin bago nakasagot si DJ. Because I like you? Patanong ang tono nito. So, hindi ka sigurado? Balik tanong niya. Hindi.
Halos pasigaw na sagot nito mula sa kabilang linya. I didn't mean it that way. Biglang natahimik ang binata na para bang napahiya sa mga sinabi nito. Bumuntong hininga ito. Okay, look. Ayokong sabihin to sa'yo over the phone, pero pakiramdam ko kailangan ko magpaliwanag. I really like you. I want to take you out so I can go to know you better. May ilang saglit ding hindi nakapagsalita si Maya. Hindi niya alam ang sasabihin. Kapag nagbukas siya ng bibig, baka sumigaw lang siya ng, I like it too. I like it too. At higit pa sa wapoys iyon, sigurado niyang mababato siya ng pigurin ng kuya niya na suspetyoso pa rin nakatingin sa kanya mula sa may sofa. Isa pa, she did not date rich guys. Pero hindi naman maganda kung sa telepono niya sasabihin yon kay DJ. Gusto niyang ipaliwanag dito ang prinsipyo niyang iyon pero sa personal. Isa pa, gusto niyang makitang muli ang binata. Anong masama kung pumayag siya makipagkita? Okay, sagot na lamang niya. Okay? Okay, I'll see you. Talaga? Masaya ang tinig nito. Oo na po. Hindi na rin niya mapigil ang kanyang ngiti. Are you busy tonight? Hindi naman. Bakit? Mamaya na ba? Oo, sana eh. Anito't natawa naman siya na gusto siya nitong makita kaagad. I can pick you up at 6 kung okay lang? Saan ba tayo pupunta? I'm thinking dinner. O kaya kahit anong gusto mo. Napaisip si Maya. Malamang sa mamahaling restaurant siya dadalhin ng lalaki. Alam niya ang estilo ng mga ito at alam niya hindi siya mag-e-enjoy kung kailangan nakadress siya at nag-iisip kung alin sa isang dosenang tinidor na nasa tabi ng pinggan niya ang susunod na kailangan gamitin. Alam mo, kailangan ko magpunta sa mall ngayong hapon eh. Kung free ka after lunch, magkita na tayo? Mall? Parang hindi sigurado ng binata na tama nga ang dinig nito. Gusto mo mag-date sa mall? Lumaki ang ngisi niya. Sigurado siya makikita niya ang tunay na kulay nitong si Harold Villablanca. Hindi naman tayo magde-date eh. Makikita lang tayo. I still have to decide if I want to date you. So, okay lang sa'yo? Okay, pero susunduin kita. Pakibigay na sa akin ang cellphone number mo. I-text mo din sa akin ang address mo. Nang ibigay na niya ang numero niya rito, nagpaalam siya at ibinaba ang telepono. Doon lang niya napansin. May 7 pares na mga matang nakatingin sa kanya mula sa living room. May date ka ate? Tanong ng bunso nilang si Diwa. Silulipan niya ang kuya niya bago ngumiti. Meron, sabi niya at nagtatakbong bumalik sa silid. Sa Pasig ang bahay ng mga Altamirano. Sinusulyap-sulyapan ni DJ ang sketch na ginawa niya matapos makuha ang address ni Maya. Hindi niya kabisado ang lugar na iyon. But if there's a will, there is a way. Hinanap niya sa Google Maps ang area ni Maya. Mahirap kasi kapag sa Waze. Di naman siya naligaw. Nakita niya na ang malaking signboard na nag-aanunsyo ng village kung saan nakatira ang dalaga. Nanghingi siya ng direksyon mula sa gwardya patungo sa kaling nakasaad sa address bago niya muling pinandar ang sasakyan. Gusto ng dalaga na mag-date sila sa mall. Hindi pala mag-date. Pumunta lang. Hindi pa sila nagde-date. Ang alam niyang puntahan, Green Hills, Glorieta, Greenbelt, Rockwell, Trinoma at The Podium. Hindi siya mahilig magpupunta sa mga malls ng SM dahil madaming tao roon at laging masikip. Naisip niyang dahil ba doon ay elitista na siya? Mayabang? Siguro yun ang rason kung kaya naintriga siya kay Maya. May specific ideas ito tungkol sa mayayaman. Na-challenge din siya dahil gusto niyang patunayan na hindi lahat ng may kaya ay tulad na nila. Kennedy. Pero ngayon pa lang nasa mall nag-ayang dalaga. Kinakabahan na siya. Ang alam kasi niyang date, yung klase ng date na mula pagkabata ay ipinagpilitan na sa kanila ng kanilang ama. Dalhin sa isang mamahaling restaurant ang babae o kaya isama sa isang out-of-town trip. Ano ang pwedeng gawin sa mall kapag may kasamang date? Nang makita niya ang numero ng bahay ni Maya, ipinarada niya ang kotse at pinatay ang makina. Bumaba siya ng sasakyan at tinungo ang doorbell. Naisip niya baka ang kuya nito magbukas ng pinto pero pinindot na rin niya ang buzzer. Si Maya ang nagbukas ng front door at mabilis itong isinara iyon na makalabas kahit madaming tanong na nakatayo sa likod niyon. Nagmamadali din itong lumabas ng gate.
Nakasuot to ng jeans at baby tee na tinernohan ng sandals at may dalang isang malaking canvas tote bag. Hi! Bati nitong may masayang ngiti sa mga labi. Sorry, madaming uzi sa bahay namin. Osisero at osisera. Muli niyang sinulya pa ng pinto. Nakitang bukas na itong muli at madaming ang nakasilip doon. Inawakan niyang kamay ni Maya na nasa kanyang braso dahil hinihila na siya papunta ng kotse. Hindi mo ba ako ipapakilala sa kanila? Tanong niya. Pinandilatan niya ang mga kapamilyang nasa pintuan bago siya binalingan. Saka na? Sabi pa nito. Hindi pa naman tayo nagde-date, 'di ba? Pinagbuksan ni DJ ng pinto ang babae. Pero hindi niya kagad sinarayon na makasakay na ito. Tumungo siya rito at gumiti. Makikilala ko rin sila. Soon. Yun lang ang sinabi niya at isinara na ang pinto sa gulat nitong muka. Sa Mega Mall nga nag-ayang pumunta si Maya at sa parking lot pa lamang uminit na agad ang ulo ni DJ. Ito na yata ang mall na laging madaming taong nagpupunta. Weekday man o weekend, may sale man or wala. Lihim na siyang nagingit-ngit pero hindi niya pinakita iyon sa dalaga. Baka ngayon pa lang, hindi pa siya nagsisimula, mabasted na kaagad siya. Hindi pa nga rin niya sigurado kung gusto niya bang ligawan ito. Nakahanap siya ng parking space sa 4th level at pumasok na sila ng mall. At dahil Sabado, madami talagang tao. May listahan si Mai ng mga gusto nitong bilhin kaya sunod-sunuran lamang siya rito. Ang una lang pinuntahan, ang National Bookstore. Laking gulat niya na makita itong namimili ng mga Tagalog pocketbooks. Nagbabasa pala ito ng mga Tagalog na libro. Dinala din siya dito sa art gallery sa 4th floor kung saan kilala nito halos lahat ng mga naroon. Nagbibigay ito ng mga leaflets at flyers sa mga attendants at curators ng mga galleries at kumuha siya ng isa para pagmasdan iyon habang nakikipagbiroan si Maya sa isang attendant. Isang abstract painting ang nasa unang ikatlong bahagi ng flyer at sa ilalim iyon nakasulat ang Altamirano Art Auction for Charity. Binasa niya ang mga nakasulat pa sa ilalim niyon bago mag-click sa kanya kung saan nga ba niya narinig ang apelido ni Maya. Sina Dionisio at Marisa Altamirano, mga alamat sa industriya ng sining. Isang tanyag na pintor si Dionisio at isa namang potter si Marisa at pareho silang pinarangalan bilang national artists. Ang pangalan nilang si Diodatu o si Datu na siyang nakausap ni DJ sa telepono ay isa ring tanyag na eskultor. Nagtaguyod din ng mga Altamirano ng isang art magazine, ang Illumina, na pinamamahalaan ng mag-asawa at ang kanilang panganay na anak na babae na si Maharlika o si Maya. Hinarap siya ng dalaga matapos makapag-alam na sa attendant at sabay silang namabas ng gallery. Bakit di mo sinabi sa akin na anak ka pala ni Dionisio Altamirano? Pinagmasdan siya nito bago ito nagkibit balikat. Hindi naman importante kung sino mga magulang ko eh. Actually, sabi ni DJ, kinuha niya ang kamay nito. Importante sa akin yon. Gusto kitang makilala, hindi ba? Gusto kong malaman ang lahat ang tungkol sa'yo. Pinisil ni Maya ang kamay niya bago iyon binitawan. Hindi ko pa rin alam kung gusto kitang i-date, so saka na lang tayo mag-holding hands. Bakit pa kasi? Hindi siya naiinis dahil karapatan ng dalaga na pag-isipan kung gusto siya nito o hindi. Pero gusto lang niyang maintindihan kung bakit ayaw sa kanya ni Maya. Sinulapan siya nito habang papalapit sila sa escalator, pababa ng mall. Kasi mayaman ka. Mahinang sagot nito. And I don't date rich guys. Dahil bahagyang natulala si DJ sa naging sagot nito, nauna ito sa escalator at napilitan siyang humabol. Nahawakan niya ito sa braso at sa magkatabing baitang sila tumayo habang bumababa. Anong ibig mong sabihin, you don't date rich guys? Sinulyapan siya nito. Just that. Snob na kung snob, pero hindi ako komportableng kasama ng mayayaman. Giniyan niya ang dalaga sa Starbucks para maupo sila at nakita niya nakasimangot ito. See? Sabi nito. Kung ordinaryong tao ka, hindi ka magkakape dito. Dahil ang isang tasa ng kape dito, katumbas na ng isang meal sa Jollibee. Nagsisimula ng uminit muli ang ulo ni DJ dahil sa palagay niya napaka-unfair
at bias ng assessment na iyon ng babae. Mauupo ka dito. Utos niya at tinulak pa ito paupo sa isa sa mga sofa sa sulok ng coffee shop. At hihintayin mo ko? Kasi bibili ako ng kapeng kasing mahal ng Milan Jollibee. At mag-uusap tayo. Naiinis siyang tumalikod at nagtungo ng counter. By ordinary standards, mayaman na siya kung mayaman. Pero kung tratuhin naman siya ni Maya, parang masama siyang tao. Mayaman siya, oo, pero hindi naman siya impakto. Gusto niyang makausap to para malaman ang punot dulo ng galit ito sa mga katulad niyang may kaya. Dala ang dalawang grande coffee-based caramel frappuccino. Bumalik siya sa sofa kung saan nakahalokip-kip ang dalaga at nakatanghod sa bintana para pagmasan ng traffic sa ibaba ng mall. Binaba niya ang tray ng frappuccino sa mesa bago siya naupo sa armchair sa katapatan nito. Now you're going to tell me kung bakit ayaw mo sa mayayaman. Simula niya. Sinulyapan siya ni Maya bago muling namintana. May ilang minuto pa silang natahimik. Awkward silence. Siya, sumisip-sip ng frappuccino. Ang kasama naman niya hindi siya pinapansin hanggang sa nagpakawala ito ng frustrated na buntong hininga at muli siyang hinarap. Are you always this frustratingly patient? Asik nito. Malaanghel ang ngiti ni DJ. All the time. Sasabihin mo na ba sa akin ang dahilan? O dito na lang tayo buong araw? I assure you, I can wait that long. Dinuro siya ng dalaga. Yan! Isa pa sa mga dahilan yan. Porke mayaman kayo, akala nyo gagawin na ng lahat ng taong gusto ninyo? Pinagmasdan lang niya ang kanyang basa ng frap na para bang napaka-importante noon sa kanya. Actually, sagot niya nang muling talino ng kausap. Personality trait ko yon. Hindi dahil mayaman ako. You are arrogant, overbearing. Does that mean you like me? Natigilan ang dalaga. Nakaawang ang mga labi na nakatitig lang to sa mukha niya bago to nagsimulang tumawa. I hate you, sabi nito habang humahagikik pa rin. Ngumiti lamang siya. Uy, natutuno na yung frap mo. Wag mong sabihin sa aking ayaw mo. Hinayaan niyang lumabas na ang inis niya. Alam ko umiinom ka niyan. At may insulto na ako kung tuluyan kapag hindi mo inubos yan. First impulse ni Maya ang sabihin, sana binili na lang siya nito ng Zagu. Halos pareho lang naman ang tipo ng inumin, mas mura pa. Pero hindi din naman siya bastos na siya na nga ang binilhan, siya pa ito magrereklamo. Choosy, ika nga. Kainsulto yon sa binata na nagmamagandang loob lang. Inangat niya ang baso bago sumipsip sa straw na si DJ na ang naglagay. Alam mo, sabi ng lalaki, not all of us rich kids are that bad. Madami rin sa amin ang mababait. He said humbly. She let out an unladylike snort. Totoo yun. Masyado ka lang siguro na-expose kina Millie at Marlon. Ibang level naman ng mga batang yun eh. Yun talaga yung mga rich, spoiled brats. Ako, hindi ako spoiled. Hindi rin ako brat. Matagal siyang pinag-aralan ng dalaga bago pa ito nagsalita. Kaya mo bang patunayan sa akin na hindi ka katulad ng mga spoiled brats na yon? May mga paraan siya dahil hindi siya tulad ng kapatid sa maraming bagay. Number 1, hindi siya materialistic. Number 2, pinahahalagaan niya talaga ang pera. Alam niya, bigay ng Diyos ang estado niya sa buhay at kahit kailan, pwede rin niyong bawiin ng dakilang lumikha. Kumindat siya kay Maya. Kaya, but you would have to take the chance. You would have to date me. Sabay kindat pa nito.